Ito mga kaibigan, yung kaldero ni Alan Peter Cayetanong ipinagmamalaki. Na issue, ano raw ito eh? Gawa raw ng isang, ng kung sin, yung national artist yata may gawa nito eh, Manyosa. Mga kaibigan, ano? O renowned architect, o designer, art. Mga kaibigan, art daw yan. Madali namang gawin yan eh. Baka mas marami pang mga artist ngayon na mas magaling magdisenyo niya na hindi tayo gagastos ng ganyang saksakan ng laki. Nakapagtataka ho 50 million yun lang. Mga kaibigan. Bali ba, sandali lang gagamitin yan eh. Yung palang pagdadausan, katulad nung sinabi nung tumawag sa atin, si Mr. Peñalosa, kasi siya ano yan eh, sa sports yan eh, referee yata yan eh. Ngayon yung pinagdarausan pala ng mga football, ng mga track and field, isa lang yun eh, isang venue lang yun eh. Yung swimming pool, ilan lang beses gagamitin? 2 beses lang yata gagamitin yun. Mga kaibigan, ba't inabot ng 50 million? Linti ko makapagsalita ng corruption itong ano tawag mo, si Cayetano laban sa ibang tao, di ba? Lalo na kay Bongbong Marcos noon. Tsaka sa iba. Parang bawal ang corruption sa kanya eh. Mga kaibigan eh. Pero masama lang pala lumalabas yung corruption pag iba gagawa. Kahit ba si Drilon meron ding sinasabing anomalies. May kaso ba yan? Mga kaibigan, pwede ba tayong salitaan lang dito? Kinasuhan ba? Ba't di nyo kasuhan? Hindi ba? Yun yung sinasabi natin eh. Huwag nyo gawing yung masama, yung pagnanakaw, masama lang kapag iba ang gagawa. Katulad yung nakaraang administrasyon. Ganon din yun eh, mga kaibigan eh. Ang mga pagbabalat kayo ng mga taong yan, yung mga pagpapanggap na malinis, yan yung sinasabi nila, magnanakaw si ganito. Sa inyo ba wala nagnakaw? Yun ang masama eh, yung pagnanakaw ibinibintang nyo sa iba dahil masama lang pag sila gagawa. Pag kayo gagawa, hindi masama. Meron tayong caller, si Ginoong Jess Navera. Magandang gabi po. Percy. Oo. Salamat man, pinagbigyan mo ako. Oo. Atat na ako siya tumawag. Percy, iba yung kaldero sa kaldero. Hindi, Calderon nga, pero Calderon parang ginagago tayo no? Pero pag spelling mo... Hindi, parang kaldero kasi yun. Pero diba? Pag spelling mo, Percy, iba yung spelling. Calderon, oo. Calderon. Ginagago tayong loko-loko to. Kala mo, si Percy, taga namin yan. Si Percy ang namin dyan, nilagay namin si Percy, taga-laban dyan. Para niloloko mo kami, kaldero at kalderon. Iba pala yung spelling. Pag Percy, para ang kalderon, iba pala yung spelling nun, sa kalderon. Kapag sa kaldero, kami nagluluto kami 1 kilo, 45 pesos 1 kilo, kaldero. Iba pa rin kaldero sa 50 million. Calderon. Calderon. Loko-loko talaga ginagago tayo dito. Pero sana mo pa, hindi bali na kami mabuhay sa buhay namin kung yung nilolokohin. Tarantado kayo, walang niya kayo. Ginagago nyo kami. Si Lenny, sabi ni Lenny, para sinabi si Lenny, umalis ka na. Si Lenny, I could siya po yung ating personal ICAD po siya. Sinasabi po pala ni Aquino, Percy, hindi raw nila pwedeng ibigay. Sorry Percy, short. Hindi na pwedeng ibigay dahil kung sino po ang mga involved dyan po sa drugs. Sorry po to say. Bakit di mo bagay si Pulong? Si Pulong! Sinabi po, pero nagalis na po. Iba na yung, iba na yung sinasabi niyong usapan. Mamaya tayo pupunta rin kay VP Lenny Robredo.
Ngayon, dito sa Calderon ang tawag doon. Ngayon, binansagan dito sa atin na kaldero kasi korting kaldero talaga yung kuha na yun, yung structure na yun, o ano ba tawag mo ron? Hindi ho ba? Nakapatong dun sa kuwan eh. Di ba yung mga Olympic, ganyan naman yan eh. Oh, yung mga events, international sports event na ginagawa. Meron ho niyan, mga kaibigan. Kaya lamang, ito, ang kino-question dito yung halaga, mga kaibigan. Bakit sila gumastos ng ganong kalaki para dyan sa pagpapagawa lang nun? Kayang-kayang gawin yan sa much lesser amount, mga kaibigan. Much lesser amount, makakagawa niyan. Ang daming artist dito sa Pilipinas. O kahit naman hindi masunod dyan, baka mamaya, mas maganda pa dyan eh. O, gagawa ka. Saan ba gawa niya? Sa ginto ba? O hindi niyo sinasabi ano bang materials ang ginamit dyan? Ano ang specification niyang mga ano na yan? O, nasa streaming pa ba tayo? Naka-live tayo? Ang dami nagtataka eh. Wala, hindi tayo na papanood eh. Nila eh. Mga kaibigan, ano ho? Bali ba ito ho pala ay nasa nasa ibinigay. Ito, babasahin natin yung yung kaninang pinag-usapan sa Senado. Mga kaibigan, ano po? Kasi si Alan Peter Cayetano, siya mismo ang dumalo doon sa hearing na ipinatawag ng Senado. Hindi raw makapasok sa page natin. Ba't nagkaganon, pati ikaw. Ikaw ba yun? Ngayon, ito ho, ang sinasabi. Dumalo si ron, hindi nga raw ano tawag mo rito? Hindi raw yan basta symbol. Kung hindi, yan mismo yung symbol, mga kaibigan, ng SEA Games. Ayan. Idinipensa niya kanina ito sa hearing ng Senado. 55 million pala ito eh. 55 million ba? Mga kaibigan. Sabi ni Cayetano, ito raw SEA Games na dito gaganapin sa atin, yung ipinagawang cauldron, 55 million. Mas mura daw yan na di hamak. Ito justification Ito yung ito yung pambulag mga kaibigan. Mas muraan niya ito doon sa ginamit sa Singapore nung doon idaos ito pong SEA Games na ang nag-host ay Singapore, mga kaibigan. Nawala na naman tayo. Ba't ganon? Asa na si Kwan? Si Ana? Nawala na naman tayo mga kaibigan Nawala na naman ba? Nakuan nadidistract ako pagka yung nawawala tayo sa live streaming. Ngayon, itong sinasabi ni Peter Cayetano, mas mura daw yan. Ginastusan daw ng Singapore noon, nung idaho sa kanila yan, yung cauldron ng halagang 63 million. Magkanong 8 million ang difference, ibig sabihin. Mga kaibigan, kinumpara
Akalain ninyong ikumpara ni Cayetano, ito yung pambulag nila para masabing walang kumita rito, mga kaibigan. Ito tanong, maniniwala kayo walang kumita dyan? Sa 55 million na yan, mga kaibigan? Oh, maniniwala kayo? Nakita naman ninyo di ba? 55 million. Para kayong yung lukulukong MMDA, di ba? Nung tinanong sila sa hearing na bakit daw hindi gamitan ng ferry yung serbisyohan hanggang doon sa may Eastwood yata, kung hanggang saan yung maaabot ng Pasig River dito sa Metro Manila. Abay, akalain ninyo ang sagot, meron daw 2 bato na nakaharang, malaking bato na nakaharang dyan, kaya hindi makakapasok doon yung mga ferry boat na pwedeng magsakay ng pasahero para makabawas sa trapiko, di ba? Oh. Ang tinanong sila, bakit? Magkano ba magagastos? Malakihan niya ang magagastos para matanggal yung bato. May magkano? 200 million. Ito, subukan ninyo. Pabiding ninyo yan. Mga kaibigan, ng mas mababang halaga sa 200 million. Sige, mga kaibigan, 50 million na lang. Sa palagay ninyo, walang magtatanggal niyan sa halagang 50 million. Katarantaduhan ho yun. Sobra-sobra yun 50 million ganun din ito. Merong kumita dyan, mga kaibigan, sigurado yan. Natitiyak natin yan na hindi yan ang actual price niyan. Pangalawa, number 2, ayon kanina sa hearing sa Senado, mga kaibigan, walang walang bidding Di ba ganyan-ganyan yung ginawa sa ASEAN event na dito sa Pilipinas nung isang taon? Mga kaibigan, nung tayo nag-host ng ASEAN, pagkatapos nung event na yon, kinwestiyon ng COA. Sinita ng COA yung mga transaksyon na ginawa doon sa ASEAN. Di ba, meron pang isang nag-resign na undersecretary dyan sa PCOO dahil doon sa anomalyang yun, mga kaibigan, na ang sinasabing nawawala more than 700 million ang involved na amount doon sa mga anomalous na transaksyong nangyari sa ASEAN. Halimbawa na yung yung mga pag-upa ng sasakyan, yung rental na ginamit. At natuklasan pa, yung palang mga opisyal ng PCOO, ginawang bahay. Yung pong Conrad Hotel, napakamahal nun. Yung hotel na yun, dyan sa Mimowa, mga kaibigan. Mahigit 1 buwan sila naka-check-in doon. Kain, inom, mga kaibigan. Hindi ba? Ganyan din na nangyari. At hindi rin dumaan. Hindi rin naaayon sa batas yung mga ginawa nilang pagbili ng mga souvenir at kung ano-ano, etc. Ang ginawa pa nila, inatado nila yung mga kontrata. At ito, ang question dito ngayon, private entity ito Foundation. Sipin ninyo, foundation. Para sa kaalaman ng mga pangkaraniwang tao. Alam nyo, sa pagnanakaw ng pera, pinakamadaling paraan, pinakaligtas na paraan para hindi ka maasunto.
yung pera na nanakawin sa gobyerno, ipasok mo sa foundation. Pagka ang pera pumasok na sa foundation, wala nang kapangyarihan ang gobyerno o ang batas para ikaw ay ipa-account sa iyo yung pera ng gobyernong pumasok dyan sa foundation once na ang pondo pumasok sa foundation. Wala nang kapangyarihan. Ang anumang tanggapan ng gobyerno, nahabulin ka. Yan ang pinakamalaking pinakamalaking racket, mga kaibigan, na kadalasang ginagawa at pinapahintulutan ng gobyerno yan. Mga kaibigan, yan ang ginagamit tuloy ng marami. Hindi ba, matandaan ninyo yung PAGCOR nung mga nakaraang panahon? Sa mga cities, kung saan merong nakatayong kasino, ang PAGCOR, mga kaibigan, nagbibigay sila ng tulong sa mga local government units. Halimbawa, yung mayor's office, merong share na tinatawag yan. Yung vice mayor, yung council, sa pamamagitan ng vice mayor, meron niyang share. Hindi ba natuklasan? Kasi nga, nung panahon nung makabalik na mayor to si Mayor Lim, nung 2007, hindi ba pina-appoint sa kanya ni ERAP yung mga tauhan niya? Pinakiusap. Mga naging co-terminus dun, mga nagkaroon ng titulo, pero ano lang yun, consultant lang yun. Yung si General Kalinisan, isa yun. Nagkaroon ng kaso yan eh. Akalain ninyo, tumawag yung si Genuino. Sabi ni Genuino, saan nyo ba gusto naming foundation? Saan ho bang foundation ninyo gusto naming i-address itong cheque para sa mayor share doon sa PAGCOR? Yung pera na yun, sabi ni Mayor Lim anong foundation? Sabi, wala ako niyan sabi ni Mayor kasi nung mga nakaraan, sa foundation ho namin ipinapangalan yung cheque para sa mayor at saka sa city council. Magkaiwala yun sabi ni Mayor, hindi Ang gawin ninyo, ipangalan ninyo sa City Treasurer's Office. Yun ang order ni Mayor Lim nung panahon na yun kay Genuino. Ipasok ninyo sa City Treasurer's Office. Kaya, yung City Treasurer's Office naman, inatasan ni Mayor Lim na yung pera na ipapasok dyan ng PAGCOR, gagamitin nyo yan para maging pondo sa pagbili ng gamot sa mga ospital sa lungsod ng Maynila. Alam ba ninyo kung magkano yun? Naglalaro yun sa halagang 8 milyon, kasi hindi ko na ma-recall 8 to 9 million yun that time para sa mayor's office, mga kaibigan. Ngayon, sa mga ibang umupo na sinundan ni Mayor Lim, mga kaibigan,
kung ano nilalagay sa foundation. Wala nang habol doon. Hindi mo na pwedeng, hindi na magiging subject yun ng accounting. Hindi mo na pwedeng ipa-account yun. May ano sila, yun ang parang covered sila ng ganun pagka foundation mga kaibigan. Wala silang accountability. Ha? Kaya ganun ang ginagawa. Pagkatapos, ibinubulsa yun ng mga public official. Kinukuha nila yung pera, ginagamit nila sa sarili nila. Ninanakaw, sa madalit sabi, binubulsa. Imbes na yun, binibigay ng PAGCOR para gamitin sa mga social activities nila. Yung mga, ano ba tawag doon? Doon sa mga pangangailangan ng mga mahihirap ng lungsod, sa lungsod. Kaya ginagawa yun ng PAGCOR, mga kaibigan. Nung panahon nga ni Lim, di ba? Merong tao si ERAP, yan ang gumawa ng alingas-ngas dyan Si General Kalinisan, natatandaan niyo ba yun? Yun yung tinanggal nung presidente yang si Plander Estrada, tinanggal ni Senator Lacson yun dahil si Lacson ang hepe ng PNP noon, sinibak yan dahil sa weteng. Ngayon, nung panahon ni Mayor Lim, pinakiusap ni Lim yan ni ERAP yan Pag-upo ni Lim binigyan sila ng consultancy. Mga kaibigan, yung pala, itong si General Kalinisan, nakipag-usap ng lihim kay Genuino. Sino nagsabi nun? Si Genuino rin Sinabi pinagtapat kay Mayor Lim Ano sabi ni Kalinisan ginawa? Ganito anya. Nagpunta ako rito dahil nagpapadagdag ng 1 o 2 milyon yata si Mayor Lim daw nagpapadagdag. Ganun ba? Ito kasama ko. Itong taong ito, ang presidente ng foundation. Dito mo ilalagay yung 1 o yung 2 milyon. Hindi ko ma-recall kung magkano yun. Yung monthly yun Monthly. Madalit sabi, walang malay si Lim doon. Dahil hindi naman niya inutusan yung si Kalinisan. Isang araw, tumawag si Genuino kay Lim. Ano yung ganyan-ganyan? Sabi ni Mayor Lim, wala akong inuutusan tao dyan. Kinuwento na. Ganito nangyari, ganito Pinatawag ngayon si Kalinisan. Sabi, ano yung sinasabi nitong si Genuino? Na nagpunta ka ron, nagpadagdag ka, may kasama kang tao. At sinabi mo, yung taong yung presidente, ipasok dun yung pera sa foundation na yun ang presidente. Ayun na. Nautang na si Kalinisan. Ibinigay siya, ito, kausapin mo si Genuino sa harap ni Mayor Lim. Pinakausap sa kanya. Di napahiya si Kalinisan. Nabukos siya ngayon ni Mayor Lim. Yun. Kaya, itong Kalinisan, hindi na ni-renew ni Mayor Lim yung kanilang kontrata bilang consultant sa Manila City Hall noon. At ang ginawa nito, bumalik yung ERAP, gumawa na ng intriga, pinag-away na nila si ERAP. Ang ginamit nilang intriga, yung tungkol sa basura, na gustong makontrata ni ERAP sa basura noon, di ba? Yun ang dahilan. Mga kaibigan, ayan Kaya dito, ganun din Masama yan Mga kaibigan Sipin mo, magnanakaw Si Marcos magnanakaw Masama lang pagka si Marcos ang magnanakaw Pagka kayo hindi masama ang palusot ni Alan Peter Cayetano dito po sa Nabucco booking mga kaibigan 55 million.
yung cauldron o kaldero, nga, mga kaibigan, ang laking kaldero nun. 55 million. Ang palusot niya, mas mahal niya eh. Yung sa Singapore, hindi yun ang tinatanong natin. Ang Singapore, mayaman yan. Maliit o mayaman. Ano ho, mga kaibigan, tayo, mas malaki sa kanila, pero patay gutom ho itong bansang ito. Doon nga nagtatrabaho sa Singapore yung karamihan nating mga OFW, di ba? Para magkatrabaho sila. Kumita ng medyo maayos-ayos ng konti lang. Ha? Mga kaibigan, ano po? Ha? Yan yun ang ginagamit niya. Alam ba ninyo ang gross domestic product ng Singapore daw ay noong 2018 ito nasa 491.2 billion. From kuwan ho yun 467.3 billion dollars yun. US dollars. Noong 2017. Tumaas noong 2018. Tapos yung Singapore Department of Statistics report, ayon dun sa sa report ng kanilang Department of Statistics. Ang kanila raw gross national income bawat tao per person was 81,222 dollars noong 2018 mula sa 77,474 $474 ito, mga kaibigan. Ayon naman sa Asian Development Bank of the Philippines, pinagkumpara ngayon yung gross domestic product natin doon sa domestic product nila para ikumpara ni Alan Peter Cayetano yung kaldero niya doon sa kaldero ng Singapore na 63 million yung baka akala ninyo, mga kaibigan. Siyempre, Singapore yan. Hindi gagawa yan ng mga substandard na mga materyales. Kung tumira sila ng mga pulido sila gumawa, mga kaibigan, hindi ka mukha rito. Alam naman ninyo yan Napakalayo ng Pilipinas sa Singapore, mga kaibigan. Sa pagbabawal na lang ng sigarilyo, malayo na Sa pagpapatupad lang ng batas, malayo na Bakit? Kasi dito, overacting. Sa Singapore, malinis, pero merong batas sila bawal manigarilyo, pinatutupad, very effective, sumusunod ang mga tao. Katulad ba rito? Hindi. Gumaya tayo, pero in-overkill dito. Umarti dito. Dito lahat nila inaartihan Ginagawang yan ginagawang smoke screen yan sa ibang katarantaduhan. Dito, basta kursunada kang sisitayin ka. Sa Makati nga walang inabangan dyan yung mga enforcer tsaka yung mga barangay, kundi mag-abang ng naninigarilyong dayuhan. Tapos kokotongan nila, isasakay sa tricycle, pag nagbigay, ibababa na sa may malayo-layong lugar. Mga kaibigan, sa Singapore, bawal manigarilyo, istrikto. Pero meron lugar na designated, doon ka manigarilyo. Dito wala namang nilalagay.
Mga kaibigan eh. Hindi ho ba? Hindi realistic. Una, paano mo ipagbabawal totally yan? Eh, manufacturing, andi dito yung mga pabrika ng sigarilyo. Di ba? Kung talagang sincere sila at well-meaning sila, mga kaibigan, na nagmamalasakit sa kalusugan kaya nila ipinagbabawal ang sigarilyo, bay pasaran niyo yung pabrika. Pagbawal ninyo pagtatayo ng pabrika rito. Harmful pala yan eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Anong kalokohan yan? Oh, sa Singapore, saan ka man lugar magpunta, meron designated area. Doon ka pumunta. Pwede ka manigarilyo. Nasa labas ka ng building, merong ashtray doon. Naglalagay sila. Hindi yung totally bawal. Eh, nagtitinda sila ng sigarilyo eh. Di ba? Kasi, alam naman ninyo, Singapore, ano yan eh? Parang ano yan? Free-port yan, tax-free ang mga ano dyan. Oh, hindi ba? Mga kaibigan, ngayon, eh dito, kinukumpara ni Alan Peter Cayetano ron para magkaroon lang ng palusot. Eh, ang laki ng diferensya eh. Mga kaibigan eh. Hindi totoo sinasabi nito. Tanong ko sa inyo. Hindi, ano tayo, tapatan tayo, walang lukuhan dito. Sino naniniwala sa inyo na hindi pinagkakitaan niyang halagang yan? 55 million. Sige nga. Tignan ninyo yung pinagawang kaldero. Eh, mas bagay yun eh. Kaya siguro ganun kalaki dapat yun nilagay niyo sa Congress. Kasi yung mga mambabatas, yan ang dyan sila magaling eh. Sa sandok ng pondo. Yun, tama. Sandok at saka kaldero, bagay yun. Ito pa palusot ni Cayetano ito nga pala si Atching Salceda. Di ba? Eh sabi niya, medyo email defect pero ano naman daw yun? Okay naman daw yun, mga kaibigan. Ano? Ito palusot. It was designed by late Francis Bobby Manyosa for architecture. National artist, di ba? For architecture. It's a requirement in all the games because it symbolizes, ito na yung mga bulaklak hanggang sa mapalayo ka na sa issue eh. Doon sa propriety, mga kaibigan eh. Symbolizes the games, the competition, the spirit, no? So, pag tinanggal mo to, if you that price tag can you put on that? Requirement daw, yung pong paggawa nun, paglalagay nun, bilang tayo host country, dahil yun ang simbolo nung palaro na gaganapin dito. Eh, wala namang pagtatalo ron eh. Hindi naman yung paggawa ang tinutukoy eh. Yung amount, na winaldas na sinandok sa paggawa ng kaldero. Tumigil na nga kayo sa palusot. Huli na kayo eh. Hindi ho ba, mga kaibigan? Ngayon, balik tayo doon kay kay BP Robredo. Mga kaibigan, ang sabi ho ng palasyo, isa raw sa ikinagalit ni Presidente Duterte o ng palasyo
yung pakikipag-usap ni BP Robredo sa ibang mga grupong dayuhan. Ha? Ano raw? Kung ano, ha? Itong mga bansa na ito, mga dayuhan na ito, hinusgahan na raw yung kampanya nila kontra illegal drugs. Iba na nga di ba? Kaya nga nilagay nyo si BP Robredo, di ba? Para ika nga po siyang manguna dun sa drugs. Naturalmente, iba na. Hindi ho ba? Ang approach. Nakatulong pa nga yung pakikipag-ugnayan niya napaganda pa nga kasi pwedeng manumbalik yung relasyon, mabuting relasyon. Ha? Bali ano yun, ang kagandaan doon, pwedeng ma-repair yung damage na nilikha nitong drug war sa panahon na hindi pa si Leni Robredo ang nakaupo. Kasi ang kontekstong tinitignan lagi natin, parang negative kaagad. Hindi tayo tumitingin sa magandang pwedeng mangyari. Meron na tayong judgment, kayo rin may judgment na Pag si Leni Robredo, may judgment na kayo. Wala yan. Ganyan, di ba? Tanggalin na si Robredo. Yun ang gusto nila. Ba't di nyo kay Presidente sabihin yun? Lahat ng concern ninyo labang kay Leni Robredo, hindi dapat kay Leni Robredo naka-address. Kanino? Doon sa appointing authority. Siya nagtalaga Nakikialam kayo. Daig nyo pa yung appointing authority. Yun ang gusto nila. Si Presidente Duterte, implementation. Di sabihin ninyo, talagang ayaw talaga, sino masisira? Makakabuti ba yun kay Presidente Duterte? Tapatan tayo. Makakabuti ba yun kay Presidente Duterte? Wala akong nakikita makakabuti yun. Pero masama ang magiging resulta nun kay Presidente Duterte. Bakit? Lalabas, wala siyang word of honor. Di ba? Kasi lahat ng sinabi niya, babaguhin niya. Unang-una, siya nag-offer, siya nagtalaga. Hindi naman in-applyan yun. Pagka ginawa nila yun, ang negative effect nun na kay Presidente. Sasama ang imahe niya. Lilitaw na siya walang isang salita, hindi siya gumagalang sa kanyang mga salita. Hindi niya ginagalang ang kanyang sinasabi. Hindi siya sincere sa kanyang sinasabi. Ano magiging epekto nun? Mawawala ng gana sa kanya. Pati yung mga marunong mag-isip na supporter niya. Ang maingay lang naman dito, yung mga walang utak Yung mga marunong mag-isip, hindi. Ang talagang pinakalundo, tapatin ko na kayo. Ilang beses na natin sinasabi ito. Kasi ito na yung ito yung break. Kung sa bagay, make or break nga ito para kay Vice President Leni Robredo. Yun ang ayaw nilang bigyan ng pagkakataon. Isa yun. Pangunahin yun. Yung tsansa na baka magtagumpay. Ayaw, sa madaling sabi, ano yun ayaw nilang papormahin si Leni Robredo. Mga kaibigan, baka nga naman makatulong ito kung sakasakali para maging
Kasi makakalamang na si Leni Robredo sigurado. Unang-una siya Vice President eh. Hindi siya nangangailangang ipangalandakan ng sarili niya. Ipagmudmuran yung mukha niya sa mga botante. Bakit? Automatic eh. Wala naman siyang ibang pupuntahan after Vice Presidency kung gusto niyang tumakbo, presidente na siyempre ang tatakbuhan niya. Kahit hindi niya pa sinasabing tatakbo siyang presidente. Hindi ba? At pinakalamang sa mga nag-a-aspire na maging presidente, yung vice president. Mga kaibigan, sa ayaw at sa gusto mo. Sa totoo niya, kahit walang pwesto yan eh. Oh. Ano ba pupuntahan niyang pwesto? Ha? Di siyempre, siya na ang nakakaungo sa kanila hanggat maaari, kaya gusto nilang gamitin itong tsansang ito, sirain si Leni Robredo. Hindi dahil sa ano pa man, dahil wala naman silang issue eh. Di ba? Ano issue mo kay Leni? Yung tungkol sa protesta ni Bongbong. Oh. Yung ba sabi ng Korte Suprema? Yung sinasabi niyo ba, yung nasabi ng Korte Suprema na nag-imbestiga dyan? May hawak niyang kasong yan? Hindi naman ganun eh. Mga kaibigan eh. Ha? Mga nagsasabing mandaraya, hindi naman kayo yung petitioner dun eh. Di ba? Kayo ba petitioner dun sa protesta? Hindi naman kayo eh. Tsaka unang-una, sisiguraduhin ko, wala naman kayo, itong mga nagsisipagsalita, dinaya raw ni Robredo yung eleksyon. Bago nyo sabihin yun, pakita nyo ebidensya, punta kayo ron. Magpresenta kayo, o kaya, sunugin ninyo yung COMELEC. Kasi yun ang may capacity. Ha? Logical yun. Sino merong pwedeng gumawa ng pandaraya? Di nagbilang. Si Robredo ba bumilang ng boto niya? Ha? Hindi naman eh. So lang issue, di ba? Hanggang Facebook lang. Pero in reality, lawak. Nung buksan yung balota, tumaas pa bilang. Si Bongbong din, nadagdagan pa ng bilang dun eh. Oo. Sa madalit sabi, kung hindi ka kumbinsido rin sa naging bilangan, punta kayong COMELEC, patayin niyo yung mga nandun. Yung siguradong nandaya yun. Kung kayo naniniwalang nandaya. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Sa Malaysia, mga kaibigan, merong 4 na lalaki, Malaysian, ang pinagpapalo, parusa yun eh, yung palo sa kanila. Hatawin ka. Alam niyo kung bakit? Dahil sa pakikipagtalik sa bakla. O having gay sex. Yan. Ito'y paglabag sa Islamic laws. Mahigpit doon sa Malaysia pala, no? Sa bakla. Doon kaya natin padala yung si Diaz. Tsaka yung pantay-pantay daw na bakla. Maging kapantay. Alam niyo, ibinungan ng mga pantay-pantay na ganyan, kung ano-ano. Masama. Meron ko nabasa sa Amerika yata eh. Masama mga ibinunga. Dahil doon sa mga special laws. Ngayon, ito nga sa Malaysia, may pinagpapalo sila. Ito ay pinarusahan. Mga kaibigan,
Pero may nagpo-protesta ron eh. Lumalala daw kasi yung ganyan sa Malaysia, no? Yung parusa laban sa mga bakla. Maging sa mga kwan, yung lesbian, mga kaibigan, bawal din yun. Sa totoo lang kahit sa Kristiyano, bawal yan eh. Basahin niyo Biblia. Ito, Muslim to Sa Biblia, basahin niyo yan. Ang pinamalo sa kanila, batutar. Mga kaibigan. Ngayon, dahil sa ganyan, hindi kaya bumagsak ang tourism industry ng Malaysia? Ngayon nabalitaan ito. Sa dami ng bakla ngayon, mga kaibigan. Yan pa naman, kung dumami yan, mabilis eh. Ang bilis dumami niyan. Siyempre, hindi na sila pwedeng pumunta dyan sa Ewan lang natin kung ina-apply yung batas. Siyempre, i-observe mo yung batas doon pag nandun ka, di ba? Kahit na sabihin mong dayuhan ka. Bawal pa rin mag-ispadahan doon. Di ba? Pareho kayong lalaki. Kung hindi, kayo iispadahin doon. Di ba? Bawal ang arnis de mano ron ba? Parehong lalaki. Maghihititan kayong pareho ron. Yung vaping nga, bawal na ngayon. Hititan pa. Si Ana, napapakwan eh. Napapakislot eh. Hindi. Kinabalita ko lang ito sa inyo, mga kaibigan. Di ba? Para alam nyo. Yung daw mga naparusahang yan, nasa pagitang edad na 26 to 37. 6 na palo, ng cane. Ano ba yung cane? Yung parang tungkod yun. Each in a prison outside Kuala Lumpur. Kulong pala eh. Nito lang Lunes ito for attempting intercourse against the order of nature. Yun ang tawag nila eh. Intercourse against the order of nature. Tama nga naman eh. Di ba? Pero ang gandang pakinggan, di ba? Nakakatuwa eh. An offense under Sharia law. Mga kaibigan. Inamin nila na lumabag sila sa isang ginawa nila sa isang apartment noong nakaraang taon. At sila ay meron ding pinagbabayad din sila. At sila'y sinintensyahan o hinatulan na makulong hanggang 7 buwan. Ang tagal ng kulong, Pag nahuli ka ron, bading ka. Nakikipagtali ka sa kapwa mo, lalaki, nakikipag-iskrimahan ka, nakikipagbato-taang ka, o kaya nakikipaghititan kayong dalawa, mga kaibigan, nagboboy abunda kayo. Ano ginagawa nyo? Nag-ano kayo? Nagbabayis ganda kayo? Bawal magbayis ganda sa Malaysia. Warning yan. Mamamaya doon pa kayo makulong, 7 buwan. Tapos papaluin ka. Ang sakit nun. Di ba yung hahatawin ka ng masakit yung cane eh. Yung tungkod, di ba? Matigas yun eh. Mga kaibigan. Tapos, pagmumultahin ka pa. 3 parusa sa'yo. Kulong, multa, at saka, ano tawag? Palo. Di ba? Mabigat na kasalanan.
Kaya kayo, inaalala ko, babagsak ang tourism. Yung mga bakla, ayaw na pumunta ron, hindi na magtuturista ron. Ano yan, mas maganda kasi ligtas kayo, di ba? Kaysa naman mapalo pa kayo. Mamalasakit lang kami rito ba? Ay, naku. Ano ba ba? Ay, magpapasko na, di ba? Ilang taong ka na, Ana? Wala nga, 22? Hindi mo na inabot yung... Nung bang maliit ka masaya ka pagka magpapasko? Naramdaman mo ba yung saya? Yung malayo pa Pasko? Naisip mo yun? Wala na, no? Wala na. Alam mo ba nung kami maliliit, malayo pa Pasko. Pag narinig mong December na, mga bata kami, Naku, iba na ang kilos ng mga bata. Masaya mga bata. Matagal pa Pasko actually. Baka November pa lang nung araw, di ba? Talagang kinasasabi ka na yan, masaya ang mga bata, araw-araw, masaya na. At saka walang bawal-bawal nung araw ng caroling. Noon, basta naisipan mo mag-caroling Malayo pa Pasko, mga-caroling ka, pwede. Hindi katulad ngayon, di ba? Nag-uumpisa ng 15 yata, di ba? Merong pecha. Yun lamang ang pinapayagan sa batas. Naku, ibang-iba. Kita ninyo si Ana, 22 anyos pa lang. Hindi niya naramdaman yung nararamdaman kasabikan ng mga bata nung araw pagka parating na Pasko. Siyempre, kasunod pa niyan, bagong taon, di ba? Alam mo ba nung araw? November pa lang Yung mga paputok, meron na yan. Pakunti-kunti, may nagpapaputok. Hanggang sa magbagong taon na yun. Pero hindi grabe nung araw. Hindi pa ganun katalamak yung lakas ng mga putok. Mahihina pa nun yung mga labintador. Maliliit pa yung labintador. Di katulad ngayon, super lolo, mga kung ano-ano, di ba? Mga pinaggagawa, pla-pla. Wala na, bomba na. Ba't di pa kayo gumawa ng bomba? Di ba? Pag sumabog yung mga ginagawa ngayon dyan sa di ba, yung mga sa bahay, yung mga alikabok, nagbabagsakan sa lakas ng sabog hindi na putok sabog na ngayon, kayo, di ba, namimiss yan, sigurado ng mga kaedad ko, inabot pa nila yun. Noon, di ganong wala yan, traffic na yan. Di ba ngayon, kapag ka magpapasko mapapansin ninyo, ang tao, ewan ko, bakit napupuno ng sasakyan ng karsada? Di ba? Traffic, sobrang traffic, kahit 10 oras ng gabi. Pamimili, mga ganon, di ba? Nung araw kasi walang mall Nung panahon kami maliliit Divisoria lang meron nun hindi ba? Palengke yan, tsaka Divisoria lang. Ngayon, ang dami na kasing mall, di ba? Kaya nung araw mansanas, baka kala mo, pag may mansanas, nakatikim ka pag magpapasko, di ba? O kaya araw ng Pasko. Nung ka lang makakakain ng mansanas, siyempre, hindi naman tayo mga mayayaman, di ba? Pangkaraniwan lang ng mga minsan nga Kahit wala kang pera nung bata ka, basta marinig mo, kaya malaman mong darating na yung Christmas season na yan masaya ka hindi dahil sa pera Di ba? Tsaka mga handa nun, hindi naman katulad ngayon, may lechon, may kung ano-ano. Di ba? Noon magkakasama lang kayo, may konting keso, may konting hamon na galing sa Quiapo, mga kaibigan, masaya na pamilya Di ba? Iba na Iba na pakiramdam. At saka kami noon wala namang nagbibigay gaano ng pamasko sa amin, kundi yung
talagang malalapit lang na kamag-anak mo na darating pa sa'yo, hindi naman kami nagpupunta. Ha? Darating sa bahay nyo, mamimigay ng konti. Eh, inabot ko pa, pinamimigay yung kuhan, yung mga 5 papel. Baka kala mo may papel nun. 5. Ha? Oh. G's. Ha? Papel eh. Mga kaibigan eh. Papel eh. Tapos yung coins ng mga G5, ba silver? Ha? Mahal yun. Ha? Amerikano pa ang ano nun, design nun. Mga kaibigan. Di ba? Oh, masaya kami, hindi matraffic. Ha? Madaling sumakay. Oh. Ano pa? Ayun, ano na. Ba naalala nyo? Ito, wala maalala pala ito si Ana. Hindi nila inabot yung ganong klase ng kapaskuhan, mga kaibigan. Oh. Ito, sige, magbasa-basa tayo ng mga reaksyon po dito at mga mga pagbati. Okay, batiin natin si Ledge Chulbo, mga kaibigan. Ay nanonood po sa atin. Nixon ng Torres, daming galit kay BP. Siya daw ang magpapabagsak sa gobyerno ni Duterte dahil sa US, Masyado naman marahas yung paratang na yan. Saan nyo binasi yun? Ha? Pababagsakin daw yung gobyerno, Sus Mariosep. Batiin natin si Mirna Guillermo ng Florida, USA. Si Carolina Luge, nagpanik na yan. Kasi hindi nila kalain tanggapin. Oo, sabi ni katropang Carolina Luge. Si Carmelo, ang bilis nito Si Silvio Lugarte naman, with all due respect, the U.S. intelligence, the most powerful intergroup in this planet. Oh, nawala na eh. Arnaldo de la Paz, late post, replay lang kasi ng show kahapon. Sige. Ano yung narinig ko? Si Aurora Lim ng New Jersey, binabati natin. Si Cyril Belen, watching from Antioch, California, very alarming ang reactions ng mga supposedly alter ego ng Pangulo sa wala pang ang nagagawang co-chair ng ICAD na si Mrs. Robredo, kundi makipag-usap sa mga foreign personalities tungkol sa Philippine drug situation. Pero yung mga hakbang niya, tama eh. O kayo, masama ba yung kasundo ka ron, makipagtulungan? Di wala kang malulutas kung walang tutulong sa'yo. Di ba? Kung wala kang, halimbawa, merong mga manggagaling sa ibang bansa na droga. Paano mo malalaman? Di ba? Ayaw nyo bang malaman? Si Yeba Reynante, walang lahi pero faster than light. Ano kaya yun? Yung Deputy Prime Minister sa Malaysia ngayon nakakulong dahil sa kasong sodomy. Patok ngayon yan na papalit kay Mahathir. Hindi, nakulong na yun eh. Matagal na nakakulong yun. Di ba pinalaya na nga yata yun si ano ba pangalan nun? Prime Minister pa nun si Mahathir, yung unang incumbency niya. Hindi yung ngayon yung dati. Tapos yung deputy niya, dati niyang yung kasama yun, pero nagkahiwalay sila, di ba? Ngayon inakusahan yun hanggang sa nakulong, naparusahan, nahatulan, mga kaibigan, ng sodomy. Sodomy. Marumi yun ginagawa nila yung marumi. Si Vanessa Rivera,
ay binabati po natin samahang may bahay sa Amerika, si Randy. Sa ibang parte ng Africa, sinusunog, nilalagyan ng goma. Naku, grabe pala mga ron, laban sa bakla. No? Saan parte kaya pinalo yung bakla? Sa iba't ibang parte. Yun ang pagkakabasa ko eh. Hindi lang sa puwet, hindi siguro lang sa puwet ha, sa iba-ibang parte. Oh, napatawa mo. Ano ba sinabi ko't napatawa kita, Mr. Luga? Si Juan, si Leonilo Baculanlan, Fernando Tabora Cuartina Jr., si June Perin, si Lian Suhuwarang sa Pinas, yung ibang lalaki, halagang 150, okay na sa kanila. Ay, lalo kung walang, talaga, kung mahirap lang, di ba? Di sa sine nga nung maliit ako, buwisit, di ba? Manonood kang sine, mayroon lakad ng lakad kaya maupuan mo, pag-upo mo, unti-unti lumalapit, di mo napapansin eh. Kala mo lumilipat lang dahil bata ka eh. Maya-maya ba, dinidikit na yung kamay. Pag nakadikit, nahawakan ka na sa hita. Walang iyang mga bakla yan. At saka nung araw, doon sa sine, sa loob ng sine, sa CR, naku po. Pagka yung magpapalit ng programa, di ba? Ng pelikula. Kasi double program eh. Mga kaibigan, pagpasok mo sa CR, nauna na ron yung mga bading. Ha? Ang hirap umihi nung araw sa sine. Hindi lumalabas ang ihi, di ba? Kaya pipigilin mo na lang eh. Magkakasakit ka naman sa bato. Illegal foreigners ka rito sa Singapore, papaluin din pag nahuli ka. Kaning at kulong. Ayun. Ganun din ba? Sa bading ba yan? Si Cesar Alvarez. Nanonood po si Xavier James. Naku, Percy, magkasing edad lang kami ni Ana. Bagay siguro kami niyan. Ha. Tingnan mo. Punta ka rito. Makita mo si Ana. Buenos dias, katropang Joel Diaz. Tuluyan ng nawawalang audio ng video FB. Ha? Nawawala raw audio ng FB. Ba't ganun? Alam po ninyo, ang dali lang Meron akong babatiin dito kasi hindi naman natin ito mga kakwan ka FB, kaya sa ibang sila, page, nagpapadala ng message. Si Ginoong Senen Suryo ng Estados Unidos, nag-message sa atin Sabi niya, ako po ay isang taga-subaybay nyo dito mula sa Chino Hills, California. Lagi po akong nanonood ng programa nyo through YouTube. I really like your style and how you talk and give comments sa mga issue ng bansa natin. Ang inyong programa po ang nag-uugnay sa akin sa kung ano-ano ang nagaganap diyan sa atin sa Pinas. I would like to be a member of your Lapid Fire Chino Hills chapter. Bayaan nyo, pag ako'y nakarating dyan, itatatag natin ang chapter ng Tropang Lapid Fire. Kayo ang nagbibigay impormasyon sa amin dito kahit naguhugas ako ng plato or kotse. Kayo ang aking pinapakinggan at pinapanood. Sana mabati niyo ako. Batiin natin. Si Ginoong Senen Suryo ng Chino Hills, California. Si Rick Bernabe ng California rin, Ka-Percy, I'm your ardent follower supporter, San Diego resident and Lancaster resident. Owned 2 residences. I have to watch you. I'm having, ito yung isang araw pa ito, ibabypass ito
ibabypass siya at UCSD, ano kaya yun? University of California, San Diego. Hospital tomorrow. Please pass on. Ito, meron siyang malasakit sa mga nanonood sa atin. Please pass on to all your viewers to refrain. Ito raw, huwag kayong kakain ng steaks, from steaks and too much fatty and saturated fats for their own health benefits. I don't want anyone to go through my case. Refrain from much sodium. Two. I am very proud of you because you're the only person in the world who speaks and tells the truth. I wish we have someone like you in America. You deserve a Nobel Prize. Ba? Ang taas nun Nobel Prize. I'm a BSME graduate of Mapua and retired U.S. Air Force captain. Keep up the good work. You're one of a kind. More power to you. Salamat po Mr. Rick Bernabe sa inyo mga magagandang sinabi. Mga kaibigan, yung mga katropa natin, binabati natin At sana magpagaling kayo Mr. Bernabe madali naman ang dyan, ang mga bypass dyan. Hindi naman kayo operahan dyan basta-basta na peperahan lang kayo kamukha rito. Bahala na kung maging successful o hindi. Di ba? Hindi ganun sa Amerika Alam ko yan mga kaibigan nagsisi nga ako dahil yung tatay ko dapat doon na lang namin pinayagang ma-opera ayaw gusto umuwi pa tatay ko rito. Dapat di nila pinayagan. Si Del Monte, 150 na labanan sa atin ngayon. Mura Hindi ko alam Tanong nyo kay Boy Abunda. Fernando Tabora Cuartina, proud Manileño from Tondo. Kumusta po kayo Mr. Cuartina? Sino pa? Binabati ko yung mga hindi ko na mababanggit itong mga katropa natin. Si Arlene Tarniedo Barrias tsaka Simon Barrias ng Amsterdam. Sina Rosemary Victoria, si Rosita DC, si Carmela, nabanggit na natin sila kanina. Si Carolina Lugi ng sa Italy ba? Italy. Si Kamaita Basilio ng Switzerland. Sino pa ba? Si Kaani Flormata Saludes at Kaenyang Mina. A pleasant, si Mirna Guillermo, tsaka kung nakikinig si Roxanne Rankin ng Florida. Noel Campos. Di ko na mababasa ito. Pasensya na po mga kaibigan. Dito sa mga comments. Bueno. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sa tiyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po kami pansamantalang muling magpapaalam. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ-810 ng Radyo Bandido. Sa mga nanonood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa lahat ng mga gumagamit ng mga digital box at TV Plus. Sa mga nanonood sa ating pong live streaming sa FB,
Ito po, si Percy Lapid. bayan ko'y Sa pangalan ni Ana, ng yaman. maraming salamat at magandang yumaga! Alan Cayetano E. Caldero.